The Boss Husband. Credit to the author. 748 hanggang 54. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Nalaglag ang panga ni Sally. Wala na siyang ibang gustong gawin kundi ang punahin siya sa katapangan na magtanong ng ganoong kahilingan. Hindi tao ang lalaking ito. Gayunpaman, itinaas ni Justin ang kanyang kilay na para bang ito ay isang pinagtatawanan. Sally, bilasan mo. Hinihintay na ako ng amo mo. Napakamasunurin mong babae, sumasagot sa lahat ng pangangailangan ko. Magsasabi ako ng magandang salita para sa iyo mamaya. Wala siyang ibang gusto kundi ang mawala. Bakit hindi siya humabol? Nasabi na niya ang gusto niya simula pa lang. Tandang pananong. Sa mundo ng isang mayamang tao, maging ang mga bituin at artista ay kanilang mga laruan sa S**X. Ano ang nagbigay sa kanya ng karapatang tumanggi? Hinawi niya ang kulot niyang buhok, at sinuklay iyon pabalik. Lumuhad siya sa harapan niya, pamwesto siya sa pagitan ng mga hita niya. Walang gana, binigyan niya siya ng isang mapang-akit ng ngiti. Pagkatapos, binawi niya ang kanyang pinkish na labi at dinala siya sa kanyang bibig. Oo, gamitin mo ang iyong dila. Oo, dyan, oo. Matapos ang mahabang kalahating oras, hihingal na si Sally dahil sa pagod. Nakaupo siya sa floorboard na parang impes na lobo. Tila namamaga ang mga labi niya na hindi na nagawang isara. Nasiyahan, sinuot ni Justin ang kanyang damit na panloob at pantalon sa isang masayang kalagayan. Pagkatapos ay pinadalhan siya nito ng flying kiss at lumabas ng kwarto para bumaba. Nasa maliwanag at may kintab na sala si Christine. Nakaupo siya sa dining table, may hawak na dyaryo. Nang hindi lumilingon sa kanya, tumawa ng mahina si Christine. Mukhang ang galing mong mag-adjust. Bagay sa style mo, ginagawa ng maid ko ang mga ganyang bagay pagkatapos mong magising. Kinaladkad niya ang isang upuan pabalik at umupo doon, kumagat sa isang buttered bun. Tandaan na bigyan siya ng $1,000,000. Baka sinabi ko sa kanya na tatanggap siya ng kabayaran. Bakit ako magbabayad para sa iyong mga aksyon? Ibinaba ni Christine ang dyaryo at napaawang ang kanyang mga labi, hindi nasisiyahan. Hindi naman sa wala kang pera. Ang kuripot mo. Seryoso. Walang halaga sa iyo ang pera. Malamang na mahirap para sa kawawang batang babae. Halos mabulunan siya, masasabi ko sa iyo iyan, sabi ni Justin, ang kanyang tono ay nakakaawa. Si Miss Lysander ay talagang isang kamangha-manghang tao upang tiisin ka. Walang ganang ipagpatuloy ni Christine ang paksa. Itinaas niya ang isang baso ng gatas nang mapansin niya ang kulay nito, at agad itong ipinatong sa ibabaw ng mesa, nakasimangot. Tuwang-tuwa, pinag-cruise ni Justin ang kanyang mga paa. Inilipat niya ang tingin niya sa malaking glass window na ilang hakbang ang layo. Ang nakamamanghang tanawin ng burol at ng lungsod sa ibaba ay maaaring magbuhat ng mabibigat na bato mula sa mga balikat ng isang tao. Maganda ang lugar na ito. Hihilingin ko kay Ron na bumili ng isang unit dito, at mag-recruit ng ilang hindi alam na mga babae bilang mga katulong, sabi niya, ang kanyang boses ay nasa sabik. Ngumuso si Christine. Lahat ng units are taken. That is unless naghahanap ka ng unit sa paanan ng burol. Hindi ko sinabi na dadaan ako sa karaniwang pamamaraan. Sabihin mo sa akin, sino ang hindi ipagpapalit ang kanilang tahanan para sa kanilang buhay, sabi ni Justin na magaan ang loob. Ipinikit ni Christine ang kanyang mga mata at nanatiling tahimik. Kung ipagpapatuloy niya ang pagsasalita, natatakot siyang masabugan niya ang buong mansyon. Nilamon ni Justin ang orange juice, inubos ang baso at hinampas ang sarili niyang tiyan. Si Christine ay naging mataimtim at nagtanong, na-enjoy mo na ang isang round ng 9 Heavenly Lightning, hindi mo talaga alam ito. Bahagyang tumawa si Justin. Kung alam ko lang, sumuko na ako dahil nasa linya na ang lahat ng kapangyarihan ko. Mas gugustuhin kong muling magkatawang tao kaysa matikman ang pakiramdam ng kulog. Bamantong hininga si Christine at isinubsob ang kanyang ulo para malunod sa sariling mga iniisip.
Tila kinukulong niya ang sarili, pagkatapos ay nagsalita pagkatapos ng ilang mahabang minuto. Kahit na isa kami sa iilang saksi na nakakita ng labanan sa pagitan ng mga Zen Icon Cultivator at ng mga Diyos 10-10 milenyo na ang nakalipas, hindi namin talaga naintindihan ang kanilang mga pamamaraan. Ang pinakamahusay na magagawa ko ay bigyan kayo ng magaspang na ideya ng lahat ng bagay. At saka, tila hindi ninyo naiintindihan ang digmaan sa pagitan namin at ng mga ninuno na iyon. Hayaan ninyong ipaliwanag ko ito sa inyo sa simpleng salita. Kasunod ng kanyang mga salita, ang mga paglalakbay na hindi nasabi ni Sony Ang at ang katotohanan tungkol sa 10,000 taon na ang nakalilipas ay sa wakas ay ipinakita sa kanyang mga mata. Ang totoo ay noong napagtanto ng mga Diyos at Diyosa ang hindi pagiging angkop ng Mars, lahat sila ay lumipat sa ibang planeta, Earth. Ayon sa mga salita ni Sony Ang, pinatay nila ang karamihan sa mga orihinal na nakatira sa kanilang pagdating. Sa kanilang mga mata, upang gawing kanilang nararapat na tahanan ang Earth, maaari lamang itong magkaroon ng isang may-ari. Gayunpaman, nang sila ay sumugod sa lupain ng Zenica, ang mga magsasaka sa bansa ay hindi nakayanan ang kanilang kalupitan. Nagsimula silang magprotesta laban sa mga Diyos. Noong mga panahong iyon, mayroong libu-libong mga Diyos. Sa mga araw na ito, 12 na lamang ang natitira. Kung tungkol sa Zenica, wala pang Hongming noon. Libu-libong mga magsasaka ang umiral sa buong Zenica. Ang mga normal na cultivator ng soul forming stage, ibig sabihin, ang mga nakalusot sa golden core full cycle, ay may iba't ibang antas ng potensyal. Ang ilan ay lampas sa makapangyarihan, samantalang ang iba ay hindi nagbunga ng mataas na antas ng kapangyarihan. Ngunit, hindi ito ang kaso para sa mga Diyos. Hanggat naiintindihan nila ang konsepto at pagiging praktikal ng mga batas sa kalawakan, nauna na sila sa mga normal na magsasaka. At dahil sa partikular na kadahilanang ito, ang mga Diyos ay may mataas na kamay mula sa simula. Pinlano nilang sabutahe ang lahat ng mga magsasaka na linisin ang planeta. Maaring pag-aari nila ang lupa, at sila lamang. Gayunpaman, nang ang labanan ay umabot na sa kasukdulan nito, lumitaw ang mga pinakadakilang master. Ang mga Diyos lang ay walang kapantay sa mga lalaking ito. Sa 12 pangunahing Diyos, tanging ang pinakamay kakayahan, Zeus, Athena, Poseidon, Hades, at Apollo, ang kapantay ng mga Panginoon. Ngunit, para wakasan ang mga lalaking ito, sina Zeus at Athena lang ang may potensyal na gawin ito. Ang kapangyarihan ni Zeus ay hindi sumunod sa mga kontemporaryong batas ng kalawakan. Ito ay maraming beses na mas malakas kaysa sa kay Poseidon. Ang kanyang sandata, si Thunderbolt, ay maaari lamang hawakan ng kanyang sarili. Kung mayroon mang kinatatakutan ang mga magsasaka, iyon ay ang Thunderbolt. Habang si Zeus ay abala sa pambobomba sa mga tarangkahan ng Zenica gamit ang kanyang sandata, inilihim ni Athena ang kanya. Ang kanyang mga kakayahan ay hindi mas mababa kaysa kay Zeus. Siya ang tanging Diyos na may 2 banal na sandata, ang kalasag na Aegis at ang sibat na si Pales. Kahit na hindi sinasamantala ang kanyang mga sandata, hindi siya natakot kahit na ang mga magsasaka sa yugto ng tribulation passing. Siya ay may mahusay na pag-unawa sa mga batas sa kalawakan, at higit pa rito, isang nakakagulat na dami ng katalinuhan at katalinuhan. Sa tuwing makakaharap niya ang isang kalaban na mandirigma, ginagamit niya ang kanyang ordinaryong kasanayan sa panghuhula, na hinuhulaan ang mga susunod na galaw ng mga kaaway. Mayroon pa siyang trump card na tinatawag na Great Divination sa kanyang manggas. Isipin, ang lahat ng iyong mga aksyon sa hinaharap ay maaaring makita ng iyong kalaban. Kahit anong pilit mong baguhin ang oras sa hinaharap, wala itong silbi. Kaya, hindi mahalaga kung gaano kakagaling, hindi ito panalong sitwasyon. Matapos ang libu-libong casualty, mga Diyos at mga magsasaka, ang labanan ay naging mainit na mainit. Napagtanto ng pinakadakilang mga master na may pagkabigla na sina Zeus at Athena ay parang hindi masisira na bakal. Nang walang anumang pagpipilian, pinamunuan nila ang 2 Diyos sa isang larangan ng digmaan mula pa noong panahon ng Pasipiko. Simula noon, nawala si Zeus sa greed samantalang si Athena ay tila nakatakas pagkatapos ng babala mula sa kanyang regalo ng Propecia. Pagkatapos niyang makalayo, nalaman ng iba pang mga banal na nilalang ang pagkakaroon ng mga master na may mga antas ng kapangyarihan na mas makabuluhan kaysa sa mga nakita nila.
Ang mga lalaking ito ay mula sa panahon ng Pasipiko, na pinaniniwala ang mga ninuno ng lahat ng mga magsasaka. Bagamat umalis sila sa mundo sa loob ng mahabang panahon, gayunpaman hindi alam, ang kanilang mga imprint ay nanatili hanggang sa araw na ito. Sa kasalukuyan, ang mga masters ay nagsanay sa mga pamamaraan na nakuha mula sa mga araw na iyon. Kasabay nito, ang mga predecessors na ito ay nag-iwan ng isang malinaw na pormasayon. Ito ang dahilan kung bakit sinubukan ng mga master na pangunahan ang dalawang Diyos sa Pasipiko at sa Bitag. Gayunpaman, nakuha ni Athena ang kanyang breakout sa pamamagitan ng pag-usbong ng isa sa kanyang dalawang armas. Bago ganap na mailabas ang totoong deal, naghiwa siya ng isang puwang upang plitin ang sarili sa labas ng sitwasyon. Nakalulungkot, ang nag-iisang Zeus ay hindi nakita hanggang sa kasalukuyan. Kung wala si Zeus, ang mga Diyos ay walang kapangyarihan. Kahit nasa tabi nila si Athena, walang makakapagdulot ng pagkawasak sa mga karibal nila tulad ni Zeus. Kung ang labanan ay mananatiling hindi mapipigilan, kailangan nilang mabuhay sa natitirang bahagi ng kanilang buhay sa pag-iingat at pag-aalala. Nang maglaon, natuklasan nila ang hindi pagkakatulad sa pagitan ng atmosfera sa Earth kumpara doon sa Mars, na nagresulta sa mababang fertility rate. Kaya naman, kahit na ang mga magsasaka ay napatay lahat, ang landas patungo sa kanilang sariling pagkalipol ay hindi maiiwasan. Higit pa rito, ang 12 pangunahing Diyos ay ang tanging maaaring muling magkatawang tao. Nangangahulugan ito ng hindi maiiwasang pagkamatay ng ibang mga Diyos. Kung tungkol sa mga Panginoon, ang pinakadakila sa kanilang lahat ay natalo sa hangin, ang kanilang mga kaluluwa ay umalis sa buhay na ito magpakailanman. Kaya, ang mga Diyos ay nawasak sa pagkawala ng kanilang uri sa darating na panahon. Ang mga master ay walang magawa, walang sino mang maaasahan. Kung sino man ang nanalo sa laban noon, walang kabuluhan. Sa makatuwid, ang natitirang 11 banal na nilalang ay sa wakas ay sumang-ayon na huminto sa pakikipaglaban at nilagdaan ang Treaty of Gods. Ang deal ay napunta sa parehong paraan. Ang mga Diyos ay hindi pinahintulutan na gumamit ng mga batas sa kalawakan sa isang digmaan sa labas ng kanilang sarili dahil sa kanilang mapanirang kapangyarihan. Walang alinlangan, hindi ito nalalapat sa mga masters. Ang mga sumuwi sa partikular na tuntuning ito ay pipilitin ng ibang mga Diyos sa muling pagsilang. Para sa mga magsasaka, hindi sila maaaring tumawid sa isang teritoryo sa labas ng kanilang bansa, at sila ay pinagbawalan sa pag-atake sa mga Diyos ng walang wastong dahilan. Mayroong maraming mga regulasyon sa kasunduan. Bukod sa ipinagbabawal na inilatag sa mga divinity, ang mga master ay tila na kompromiso ng husto. Pagkatapos ng lahat, ang ibang mga bansa ay pag-aari ng mga Diyos. At ito ang dahilan kung bakit madalas nilang pinuntahan ang mga lugar na ito. Ang Zeneca ay hindi maabot, ngunit ito ay nagpapaalala sa kanila ng isang masakit na panahon sa kanilang kasaysayan. Siyempre, para matiyak ang bisa ng kasunduan, gumawa ang mga partido ng isang espesyal na panata. Ang panata ng mga Diyos ay nasa ilalim ng paghihigpit ng mga batas sa kalawakan at kung mapatunayang lumalabag dito, ang kakayahang muling magkatawang tao ay aalisin sa larawan. Ang panata ng mga Panginoon ay nasa ilalim ng paghihigpit ng mga batas ng sansinukob at kung masusumpungang lumalabag dito, mahaharap sila sa kaparusahan ng langit, na humihinto sa pag-unlad ng kanilang paglilinang, at ang kanilang mga katawan ay tumanda ng mas mabilis, sa kalaunan hanggang sa kamatayan. Isa pa, lahat sila ay may ego at pride pa rin. Sino ang magpapahiya sa kanilang sarili sa pamamagitan ng paglabag sa mga patakaran? Naabot na ni Christine ang puntong ito sa kanyang kwento ng sumabad si Justin, bakit parang may hindi tama? Nakasakay ba silang lahat noong nilagdan ang Treaty of Gods? Mukhang malabong bigyan ng init ng ulo si Poseidon. Mukhang hindi siya ang tipong susuko sa mga ganoong kahilingan. 749. Of course not, bumantong hininga si Christine habang umiiling. 3 tao ang hindi sumang-ayon. Athena, Poseidon, at ikaw, Hades. Ahem. Gusto kong ituro na hindi ako iyon. Ito ang aking hinalinhan, sabi ni Justin. Napaungol si Christine habang tila hindi kumbinsido sa mga sinabi nito. Hinaplos ni Justin ang kanyang baba. Pagkatapos, nagtanong siya sa isang mausisa na tono, bakit hindi mo binanggit ang anumang bagay tungkol sa bato ng Diyos? Ano ang gamit nito? Saan ito nanggaling?
Tiyak na ito ay dapat magkaroon ng kabuluhan para sa ibang mga Diyos na magbalik loob sa isa't isa para dito. Sinabi ni Christine, hindi ba sinabi ko na? Wala akong ideya kung saan ito nanggaling at kung para saan ito ginagamit. Sa katunayan, ang item na ito ay lumitaw lamang pagkatapos na pirmahan ang Treaty of Gods. Sa aking pag-aalala, ito ay lubos na nauugnay sa aming uri. Bukod dito, maaaring naglalaman ito ng mga sagot sa muling pagkabuhay ng ating mga species. Ngunit iyon lang ang aplikasyon. Kung wala ka lang, hindi ito matagumpay. Nakaligtas sa kalahati ng mga bagay na iyong pinagdaanan. Kung tungkol sa anumang bagay bukod pa dyan, mayroon kang halos kasing dami ng alam ko. Kung tutuusin, hindi ako kailanman nagkaroon ng pagkakataong ipaglaban ito. Kadalasan, ang bato ng Diyos ay nawawala o sinasaliksik ni Hades o Athena. Sigurado akong sinusubukan nilang buhayin ang ating uri, ngunit ang iba sa amin ay hindi masyadong kumpiyansa. Nag-isip sandali si Justin, pagkatapos ay sumimangot. Buntong hininga, hindi mo pa rin napag-uusapan ang mga makalangit na kapigatian. Itinaas ni Christine ang kanyang baso ng gatas, hindi na naiinis sa kulay nito. Nilagok niya ang kanyang inumin at sumagot, ano ang pagmamadali? Kakasimula ko pa lang yan. May 3 yugto dito. Ang mga antas ng kapangyarihan sa mga nagsasaka ng yugto ng soul forming ay iba-iba ng malaki. Gayunpaman, iba ang mga nasa yugto ng tribulation passing. Ang isang tao ay hindi makakamit ang yugtong iyon dahil lamang sa kanilang sariling kakayahan. Ang yugto ng tribulation passing ay nakikilala ang tunay na makapangyarihang mga masters mula sa iba. Kinailangan silang hatulan at aprobahan ng universo bago nila ma-access ang mas mataas na kapangyarihang iyon. Na ang ibig sabihin, ito ay isang hindi maiiwasang landas para sa pinakamahusay sa pinakamahusay. Ang mga kapigatian sa langit ay ikinategorya sa 3 uri. Depende sa kung gaano paglalaban sa langit ang isang magsasaka, iba't ibang uri ng makalangit na kapigatian ang darating. Ang unang uri ay ang pinakamahina, at ang pinakakaraniwan. Ito ay ang 3 Gibson Fire, na binubuo ng 3 round na pumalo ng 3 beses bawat isa, Lee Fire, Samadhi True Fire, at Ye Fire. Sila ay bababa mula sa langit, sinusunog ang mga magsasaka. Kung mayroong kahit isang pahiwatig ng kawalang tatag, sila ay sesubog sa abo. Ang pangalawang uri ay medyo mas malakas at napakabihirang. Ito ay ang 6 Frostwater, na binubuo rin ng 3 round na may tig-3 beses. Ang Kui Water, Ming Water, at Ro Water ay magkakasama sa pagitan ng langit at lupa, na umaatake sa bawat pulgada ng balat ng cultivator at sa bawat maliit na butas sa ibabaw nito, sa lalong madaling panahon ay kaagnasan ang kanilang kaluluwa. Ang ikatlong uri ay ang pinakabihirang kapigatian. Nabuo ito pagkatapos ng interaksyon ni Yin at Yang, 9 Heavenly Lightning. Walang alinlangan na ito ang pinakakinatatakutan ng mga master. Ito ay mas nakakatakot kaysa sa Thunderbolt ni Zeus dahil ito ay gawa ng kalikasan. Ito ang hindi banal na supling sa pagitan ng ugnayan ni Yin at Yang. Ito ay ikinategorya sa 3 dibisyon, Thunderbolt, Shang-Qing, at Yu-Qing. Kung ang isang tao ay napunta sa yugtong ito, ang taong ito ay dapat na nag-practice ng isang pamamaraan na napakalakas ng langit na ang langit ay naudyukan na wakasan ang kanilang buhay. Matapos ipaliwanag ang lahat ng 3 uri, nagpatuloy si Christine, mga 10,000 taon na ang nakalilipas, nakakita kami ng 2 hindi kapani-paniwalang mahusay na mga master ng tribulation passing stage. Dahil ang 2 pinakamalakas sa Zenica, sila ay nakaharap sa 9 Heavenly Lightning. Nang makatagpo nila ang Shang-Qing Heavenly Lightning, ang unang hampas ay nagpabugbog sa kanila. Nilunok ni Justin ang sarili niyang laway at tumawa ng pilit. Siguradong nagmalabis ka. Bakit ako magsisinungaling sa iyo? Inilibot ni Christine ang kanyang mga mata. Bagamat hindi ito ang aking lugar ng kadalubhasaan, nakita ko ang sapat na mga masters na dumaan dito upang maunawaan ang mga pangunahing kaalaman. Ang payo ko sa iyo ay magpahinga ngayon at kunin muli ang iyong mga bata sa kalawakan. Kalimutan ang tungkol sa paglilinang. Ang iyong binagong katawan, salamat sa banal na liwanag, ay maaaring talagang naprotektahan ka mula sa kidlat. Kahit papaano, maaaring swertehin mo na ang iyong pagtatanim ay nawala.
Napakamot si Justin sa kanyang ulo, pagkatapos ay nagtanong, ayon sa sinabi mo, kung nakaligtas ako sa Thunderbolt Heavenly Lightning na buo pa rin ang aking kapangyarihan, nangangahulugan ba ito na talagang nakapasok na ako sa yugto ng Tribulation Passing? Tama, sagot ni Christine habang tumatango. Nagawa mong hamanin ito, at doon, isang napakahusay. Kung ikaw ay matagumpay, ipinapalagay ko na ikaw ay magiging kapantay ni Poseidon. Natigilan, napabulala si Justin, ano? Kapantay lang niya. Mahinang sinabi ni Christine, naniniwala ka ba talaga na ginagamit ni Poseidon ang kanyang kapangyarihan sa kanilang buong saklaw kapag nakikipaglaban sa iyo? Postahan ako na hindi ito kahit 10%. At saka, hindi niya itinaas ang kanyang sandata, ang Trident. Kung naabot niya ang kanyang buong potensyal sa simula, nagre-reincarnate ka sana nang hindi nagkakaroon ng pagkakataong makaharap ang makalangit na kidlat. Huminga ng malalim si Justin at tumawa. Bueno, kung gayon, alam mo ba kung ano ang mangyayari kung ang isa ay makaligtas sa huling welga? Umiling si Christine. Wala akong ideya. Ang pinakamalakas na master na nasaksihan ko ay nakaranas lamang ng unang welga at ang kanilang mga kakayahan ay may kukumpara sa kay Poseidon. Kung nakaligtas sila noon, sa palagay ko ay magiging kasing husay sila ni Zeus at Athena. Kung tungkol sa panghuling welga, posibleng magkaroon sila ng immortalidad. Sumilay si Joy sa mga mata ni Justin. Immortal. Interesting, talagang tinatawag silang immortals. Nang makita ang nakakatawang hitsura sa kanyang mukha, ikinaway ni Christine ang kanyang maputlang kamay sa harap ng mga mata ni Justin na tulala. Bakit ka nag-zone out? Wala kang kahit isang pahiwatig ng true yuan ngayon. Bakit ka umaasa na maging isang immortal? Kinusat ni Justin ang kanyang mga mata. Fine, I think I have a fairly good idea of everything now. After I return to Zenica, I will do my best to find out as much as I can about this. Hindi ka pa rin susuko. Nagsalubong ang kilay ni Christine. Sinabi ko na sa iyo, ang mga pamamaraan ng Zen Icon ay magdadala sa iyo sa iyong sariling pagkawasak. Ang kanilang mga gawa ay laban sa langit. Nagkibit balikat si Justin. Buhay at maayos na ako ngayon, di ba? Huwag kang mag-alala, bakit gusto kong mamatay kung marami akong babaeng mamahalin at aalagaan? Pag-ibig. Tinuwanan ito ni Christine, malamig at nakakadismaya ang ekspresyon nito. Dapat ko bang tawagan si Miss Lysander at sabihin sa kanya ang lahat tungkol sa kung paano mo ipinakita ang iyong pagmamahal sa aking munting lingkod? Hoy, ang daldal mo. Sumimangot si Justin, huwag kang magsalita ng kalokohan. Iyon ay bibig lamang. Ang bibig lang. Nakakaramdam siya ng pagkahilo kapag tinitignan ang maamo nitong mukha. Okay, hindi mo na kailangang ilarawan sa akin, hindi ko nababanggitan. Hindi kita matiis. Talaga, hindi ko alam kung saan nanggagaling ang proseso ng pag-iisip mo. Kalokohan ka ba ng kidlat? Mukhang mas makapal ang mukha mo ngayon kaysa dati. Hindi nahiya si Justin, kahit man lang. He smirked and said, Blabbermouth, bakit mo ako pinapahinga sa kwarto mo? Did you sleep with me? Binato niya ito ng malandi na tingin ng walang pag-aalinlangan. Bakit, nakakalungkot ba para sa iyo kung wala kaming ginawa? Ha? Pinatulog mo talaga ako. Tumawa siya ng mapait. Nagbibiro lang ako, ikaw talaga. Bamaha sa mukha niya ang hinanakit. Bakit, napakasama bang ideya ang pagtulog sa akin? Alam mong hindi iyon ang ibig kong sabihin, sabi ni Justin, na wala ang kanyang ngiti at mukhang mahigpit ang kanyang mukha. Magkaibigan lang kami, yung tipong makakaasa sa isa't isa. At saka, nangako ako sa kanya na aalagaan kanya ng mabuti. Ayokong magulo ang dynamics ng relasyon namin. Nang marinig ito, namutla ang kanyang kutis. Galit na sabi niya, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Ikaw ay ikaw, at ikaw ang gusto kong makasama. Napabuntong hininga siya. Bakit ka nagsisinungaling sa sarili mo? Tumahimik ka. Madiin na inihampas ni Christine ang kanyang mga palad sa mesa. Tumayo siya, tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata at bumibilis ang kanyang paghinga. Itinaas ni Justin ang kanyang mga kamay at sumenyas na iwanan ang argumento. Tinitigan siya ni Christine ng ilang mahabang minuto at iniling ang ulo para panasan ang mga luha.
I'm sorry. I lost control. Well, I'm done here. I should be head to the studio now. I have 2 events to attend, kaya hindi kita makakasama. Umayos ka na sa bahay, just let Sally know if you need anything. I'll be off. Kinuha niya ang kanyang salamin at lumakad. Gayunpaman, huminto siya pagkatapos ng ilang hakbang at bumaantong hininga. May dumating na bisita. I guess my leave will have to wait. 750. Sa sandaling matapos magsalita si Christine, unti-unting pumasok ang isang itim na Cadillac ALADE SUV sa compound ng mansyon. Ito ay matikas ngunit solid, katulad ng lahat ng iba pang mga pag-ulit ng pamilyang Cadillac. Sa isang 6.2 displacement V8 engine, ito ay talagang isang pambihira sa Zenica. Ngunit dahil ito ay isang import mula sa US, ito ay halos $100,000 na medyo abot kaya. Bumaba ang 2 lalaking nakasuot ng madilim na kulay. Nagmamadali upang buksan ang mga pinto sa tabi ng upuan ng mga pasahero, bago ang isang kalbo, nasa katanghaliang gulang na lalaki ay bumaba. Bumaba ay walang iba kundi si Poseidon, ngunit sa pagkakataong ito ay naka-full marine uniform. Lumapit si Poseidon sa pasukan ng mansyon. Habang naglalakad siya sa daan, inangat niya ang kanyang ulo at sinulyapan si Christine bilang paggalang. Binigyan siya ni Christine ng pinakamababa bilang tugon bago ginalaw ang kanyang mga mag-aaral, nagpahiwatig na papasukin siya. Ang 2 bodyguard ay nakatayo sa tabi ng gate, habang dinala ni Poseidon ang kalbong lalaki sa loob ng bahay at dumiretso sa direksyon ni Justine. Oh, lumang bag? Sigurado akong isa kang Hawaiian chef kahapon lang, at ngayon ay isa kang commander ng US Marines. Humagalpak ng tawa si Justine. Hindi nabigla si Poseidon sa kanyang biro habang tahimik na sumagot, Justine, ang pangalan ko ay Prandelli. Ako ay isang panghabang buhay na kinikilalang admiral ng US Marine Corps. Hindi ako naririto upang makipagbiroan sa iyo. Ngayon, narito ako upang ayusin ito minsan at magpakailanman. Ang kalbong nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagangat ng kanyang ulo habang siya ay mahinhin na nagpapaliwanag, ito ay dapat na ang iyong kamahalan Pluto. Ako ang kasalukuyang pinuno ng FBI, si Robert Mueller. Ikinalulugod kong makilala ka. Sige put the crap. Sabihin kung ano ang kailangan mo at bilasan mo. Si Justine ay wala nito ngayong araw. Ngumisi si Robert habang nagpatuloy, kaya eto, napatunayan na ni Admiral Prandelli na hindi ikaw ang may kasalanan ng insidente ng pananambang sa armada ng US Marines. Nandito ako para humingi ng paumanhin sa ngalan ng gobyerno ng US para sa mga abala at hindi pagkakaunawaan na nangyari. Napangisi si Christine sa kanyang pahayag. Ano ang silbi ng paghingi ng tawad kapag si Justine ay nabawasan sa ganitong estado? Bahagyang humihingi ng tawad si Robert habang awkward na tumawa. Miss Christine, batid ko na ito ay isang pagkakamali sa aming bahagi, ngunit kami ay tao lamang pagkatapos ng lahat. Dahil sa mga pangyayari kung saan nabuo ang sitwasyong ito, naniniwala ako na mas mabuti para sa iyo na huminahon. Alam ni Justine noon, na hindi alintana kung ito ay si Christine o Prandelli, ang tunay na pagkakakilanlan ng mga Diyos ay malinaw sa mga Amerikano. Kung iisipin, bilang ang pinakamalaking superpower sa mundo, walang paraan na hindi nila binabantayan ang mga potensyal na banta sa kanilang bansa. Katulad ni Steve at Alice ng pamilyang Cromwell, na unilaterally nakilala bilang scum ng British Society, ay hindi kailanman nagkaroon ng anumang nakabubuo na mga estratehiya na kinuha sa kanila, natural, dahil alam ng gobyerno ng Britanya kung sino sila. Gayunpaman, ang mga pangunahing Diyos ay bawal ng bawat pambansang lihim na organisasyon. Kung hindi ito nagambala ng isang insidente na kasing laki ng isang ito sa US, hinding-hindi nila maaabala ang mga liblib na buhay ng mga pangunahing Diyos. Kahit na ang pangunahing mga Diyos ay hindi nakatali sa isang bansa lamang, ang bansang kinaroroonan ng kanilang pisikal na katawan ay mag-iiwan ng kaunting koneksyon sa kanila. Inalis ni Christine ang kanyang ulo mula sa pag-uusap, nina sa kung paano nangyayari ang mga bagay. Iyon lang ang mayroon ka. Kumunat ang noo ni Justine. Kung iyon lang ang kailangan mong sabihin, bakit ka pupunta dito? Sapat na ang isang tawag sa telepono.
Awkwardly na sumagot si Robert, well, eto ang bagay, ang katumbas natin sa Zeneca ay kasalukuyang naghahanap ng salarin na ginawa kang scapegoat. Ang iyong insight ay maaaring makatulong sa kanila na masubaybayan ang salarin ng mas maaga. I promise it not last more than a few days. In at least 3 days, if we cannot come to conclusion I will play my part and to let you to go on your way. Magiging maayos kaya iyon. Bakit mo ako kailangan? Nandito si Prandelli para manatili, hindi. Sagot ni Justin. Kailangan kong bumalik sa Hawaii para subukan ang mga bagong recipe, tandaan. Si Prandelli ay stoic gaya ng dati. Nag-isip sandali si Justin bago siya tumango. Sa Los Angeles ako pansamantala, maaari ka nang pumunta. Pinasasalamatan ko ang iyong tulong, kamahalan Pluto. Lumiwanag ang mukha ni Robert habang nakayuko. Tumayo si Prandelli at dumiretso sa pintuan, ngunit bago siya umalis, hindi niya nakalimutang idiin ito. Ang iyong kasalukuyang kalagayan ay nangangahulugan na hindi mo magagamit ang mga batas ng kalawakan, at sa pagkawala ng iyong paglilinang, irerekomendo ko sa iyo na lumayo sa spotlight pansamantala. Isang masasamang ngiti ang pinakawalan ni Justin. Hindi ako makapaniwalang nagmamalasakit ka sa aking kabuhayan. Ayoko lang na mawala ng tuluyan si Hades. Dumiretso si Prandelli sa kanyang sasakyan pagkatapos niyang maglinis. Pinanood ni Christine ang pag-alis ng Cadillac. Pagkatapos ay bumaling siya kay Justin at tinanong siya, bakit ka pumayag sa mga tuntunin ni Robert? Hindi ka mukhang ang uri na basta-basta sumusunod. Halatang nasa sabik si Justin na nagtanong siya. Dahil nandito ako, naisip ko na maaari pa akong magpahinga ng kaunti bago bumalik sa Stonegate. Sa lahat ng nangyari nitong mga nakaraang linggo, natutuwa akong dumating ang isang pagkakataong tulad nito. Naiintindihan ko. Inilibot ni Christine ang kanyang mga mata. Hindi ka naman masyadong makikigulo dito sa bahay, kaya nga balak mong magulo dito, di ba? Since single ka ngayon at handang makisalamuha. Mukha ba akong ganoong klase ng tao para sa iyo? Mahal ko ang aking mga babae ng buong puso. Mahigpit na idiniin ni Justin. Maaaring tunay kang umiibig sa bawat isa sa kanila dahil nag-aalala ka at nagmamalasakit sa kanila. Ngunit hindi iyon nangangahulugan na ang iyong katawan ay nagtataglay ng anumang katapatan sa kanila. Napasimangot na umiling si Christine. Fine, it's just who you are I guess. But what I was frustrated about is that you promised to turn a new leaf, to stop play around seduction and lust. Tumayo si Justin, naginat sandali, inilagay ang dalawang kamay sa kanyang mga bulsa bago siya naglakad patungo sa bintanang may sahig, nakatingin sa magandang tanawin. Ang pagpapaubaya o kung hindi man ay walang pagbabago sa akin ngayon. Ang pinakamahalaga ay mahal ko ang aking buhay at ine-enjoy ko ang aking sarili ng buong buo, hanggat hindi ito sumasalungat sa aking mga personal na halaga, tama o mali, oo o hindi, lahat ito ay isang konsepto sa isip ng iba. Hindi lahat ng bagay ay mapupunta sa akin. Ako lang ang tunay na makakaintindi sa mga bagay na mahal ko at sa mga kinasusuklaman ko. Kahit na ito ay makasalanan sa paningin ng mga namamasid, basta't pinahahalagahan ko iyon, ang tunay na pag-ibig ay maaaring tumagal ng walang hanggan. Kaya bakit ko pa aalalahanan ang madilim na mga linya ng moralidad? Ang likod ng lalaking iyon ay tila malabo sa sikat ng araw ng tanghali, habang tahimik na nakikinig si Christine. Bigla niyang naramdaman na parang hindi niya kilala kung sino ang lalaking ito sa kabila ng pagiging pamilyar nito sa kanya. Sa pagkakataong ito ay dumating sa gilid ni Christine ang kasambahay na si Sally na katatapos lang maglinis ng ikalawang palapag. Sa malambot at magalang na tono, tinanong niya, "Guro, kailangan ko bang maglinis ng almusal?" Lumingon sa kanya si Christine habang nakangiti. "Sally, babayaran kita ng karagdagang 1,000,000 bilang gantimpala. Bilang kapalit, kakailanganin kong alagaan mong mabuti si Mr. Gibson dito." Si Sally, nang marinig ang kanyang mga salita, ay halatang nasasabik sa mga inaasahan ng kanyang kahilingan. Ang kanyang mukha ay namumula sa adrenaline, ang kanyang mga pupil ay lumipat patungo sa likuran ni Justin na ilang talampakan ang layo. Sa puntong ito ay wala siyang balak na bigyan siya ng maraming suntok hanggat ninanais ng kanyang puso. Sayang naman.
Kung naging mas matapang pa ako at hinayaan ko si Mr. Gibson na makipaglaro sa akin ng kaunti, baka kumita ako ng higit sa 1,000,000. Tandang pananong. Nag-isip si Sally ng may panghihinayang. Bahagyang naghinala si Christine sa ekspresyon ng kanyang mukha. Iyon ang unang pagkakataon na nakita niya ang mapang-akit na bahagi ng mahiyaing munting dalaga niya. Ano ang kahinhinan, kawalang kasalanan, sa harap ng pera? Ang kailangan lang ay 1,000,000 para hilingin ni Sally na marami pa siyang nagawa kay Justin. Habang masayang naghuhugas si Sally, naglakad si Justin palapit kay Christine habang bumubulong, hindi ko talaga alam na nasa kanya iyon. Pero at least ngayon, hindi mo kailangang mag-alala na binubuli ko siya, di ba? Bumalik si Christine kay Justin habang sumagot, nagbago ka na yata. Noon, lagi kang kakaiba pero lagi kong nasasabi kung ano ang iniisip mo. Pero ngayon, baka pakiramdam ko mas naiintindihan kita, pero hindi ko na mabasa ang mga kilos mo. Napangiti si Justin. Oo, Diyosa ng pag-ibig, sa iyong hindi mabilang na mga taon ng kabuhayan, hindi ako sigurado kung narinig mo ang librong Tower of Babel. Ano ang tungkol dito? Ang bawat tao'y may maraming mukha sa kanilang sarili, tulad ng nakasulat sa libro. Ang bawat tao ay may 2 puso, ang nakatagong puso ay natatakpan sa likod ng normal na puso. Maglalagay kami ng iba't ibang maskara para sa iba't ibang tao. Natural lang na ang aking mga aksyon ay maaaring tila kakaiba sa iyo. At paano ito may kinalaman sa iyo? Tanong ni Christine na nakakunot ang noo. Ang nakikita mo dito, sa ngayon, ay wala akong maskara, mahinang sabi ni Justin. Bahagyang napatulala si Christine. Pakiramdam niya ay nabuksan siya sa isang bagong pananaw sa parehong larawang tinitigan niya sa loob ng maraming taon, ngunit ito rin ang unang pagkakataon na nawalan siya ng kakayahang mag-isip sa harap ni Justin ang lahat ng tao. Aphrodite, pwede ba akong humingi ng favor? Ang proklamasyon ni Justin ay lumabas ng wala sa oras. Bumalik si Christine sa pagtutuon ng pansin, inayos muli ang kanyang emosyon bago siya time na sumagot, ano iyon? Pera. Ano? Pera, pahiram ako ng pera, sabi ni Justin sa medyo desperado na tono. Ang inaakala niya ay isang karapat-dapat na pag-uusap ng mga ideolohiya at pilosopiya ay naging walang iba kundi isang tipak ng paglalahad para sa pagpapahiram ng pera. Napabuntong hininga si Christine habang pinapakalma ang sarili. Pera para saan? Well, dahil wala akong pera ngayon, do. Tinitigan ni Justin ang napakarilag na babae na para bang siya ay walang iba kundi isang tulala. Nagtaas ng kilay si Christine sa pagkalito. Hindi, ang ibig kong sabihin ay, ano ang kailangan mo ng pera? Hehe. Awkward na bumungis-ngis si Justin. Iniisip kong bumili ng ilang mga regalo para sa aking mga babae pabalik sa Zeneca. Nakakuyom ang ngipin ni Christine habang nakatitig kay Justin. Kunin mo na sa mga nasasakupan mo. Ang pinakamarami kong maipapahiram sa iyo ay ang kotse ko at matutuluyan. Gusto mo ng pera sa akin. Scurry off. Nang matapos, sinuot ni Christine ang shades niya at naghubad. Ang kuripot naman. Umiling si Justin sa pagkabigo, ngunit pagkatapos ng ilang pag-iisip, tumakbo siya patungo sa kusina at pinahatid siya ni Sally sa isang garahe kung saan inilabas niya ang isa sa mga kotse para umikot. Di nagtagal, isang asul na Porsche 911 GT ang nakitang mabilis na bumababa sa mga dalasdes ng Beverly Hills. 751. Kahit nakilala ang Beverly Hills sa pangunahing paghohos ng mga mayayaman, hindi ito nangangahulugan na ang lugar ay eksklusibo lamang sa kanila. Kahit sino ay malayang bumisita ayon sa gusto nila. Bawat taon, hindi mabilang na mga turista ang pumupunta sa Beverly Hills na sinusubukan ang kanilang kapalaran, umaasang masilip ang malalaking pangalan sa Hollywood. Ngunit higit sa lahat, ito ay isang lugar na angkop para sa mayayamang turista upang ipagmalaki ang kanilang mga kayamanan. Sa kilalang Rodel at Rodeo Avenue, sila ay binubuo ng halos lahat ng pinakakaakit-akit na mga chain ng resort sa South California. Ang bawat isa sa kanila ay nagtataglay ng kanilang sariling talino sa arkitektura. Ang pinakamarangyang tatak sa buong mundo ay magtatayo ng isang tindahan dito sa isang distritong ito.
Kung ang isang partikular na tatak ay hindi natagpuan dito, nangangahulugan lamang ito na hindi sila sapat na mahalaga. Ang pinakamahal na shopping mall sa mundo ay matatagpuan dito. Ang panloob na gate ay ginawa gamit ang hand-sculpted na marmol na may tanso, isang matayog na fountain ng tubig sa gilid nito, na tinatakasan ang pakiramdam ng kagandahan at maharlika. Sa Beverly Hills, palaging may nakakatakot na tagline na kasama ng distrito, kung mag-abala ka sa pagtatanong ng presyo, nangangahulugan ito na hindi mo ito kayang bayaran. Si Justin ay dahan-daang isinasakay ang Porsche sa paglalakad sa mga kalye. Sa magkabilang gilid ng kalsada ay may mga mamamayan na namamasyal at nagbibiroan sa isa't isa, karamihan sa kanila ay mga matanda. Sila ay mahirap sa diwa kung saan ang lahat ng mayroon sila ay pera, hindi bababa sa mga mata ni Justin. Ano ang silbi ng mamuhay ng ganoon kung hindi ka man lang makaagaw ng mabilis na kagat ng fermented tofu o tuhog ng karne ng tupa? Naisip niya. Isang blonde white lady sa isang Alfa Romeo ang huminto sa tabi mismo ni Justin sa traffic lights. Nang magtama ang kanilang mga mata ay kinindatan siya ng blonde na ginang. Naramdaman ni Justin na tumaas ang kanyang adrenaline habang hayagang humajejek sa kanya. Maaaring marami siyang manliligaw sa Zenica, na patuloy na naghaharana sa kanya ng pagmamahal at pagsinta, ngunit sa ibang bansa, mayroong ilang bukas na pag-iisip na mga dilag na kaakit-akit sa kanilang sariling paraan. Ito ay humantong sa kanya upang maniwala na ang isang paglilibang, na paglalakbay ay isang magandang pagpipilian na gawin. Nang maglaon ay nakita ng blonde ang tame time na tugon ni Justin sa kanya at humajejek, ngunit nang makitang nagberde ang mga ilaw, agad siyang tumakbo at nag-iwan ng ulap ng alikabok sa likuran. Lumalabas na hindi siya interesado sa tapat na pagpupulong na ito. Ang pagkakayari ng isang sikat na pabrika ng Italia, ang Alfa Romeo ay isang hindi maikakailan na hayop ng isang makina, isang kotse kahit na ang pera ay hindi mabibili pabalik sa Zenica. Gayunpaman, sa loob ng mga hangganan ng isang bansa kung saan ang $400,000 na Mercedes SLR ay nasa lahat ng dako, ang isang $200,000 na sports car ay malinaw na wala sa marami. At dahil sumisikat pa ang araw, natural na wala sa konsiderasyon ang mga club. Ngunit ang isang casual na paglalandi sa mga lansangan ay hindi nagdala kay Justin ang kasiyahang kailangan niya. Gayunpaman, hindi masyadong sabik si Justin tungkol dito. Kung tutuusin, wala man lang siyang ni isang sentimo sa kanyang mga bulsa. Ano ang magiging punto ng pagpunta pa rin? Kaya ayon sa mapa ng Los Angeles na kanyang kabisado, si Justin ay nagmaneho ng kotse sa isang sangay ng investment bank na UBS, na nauunawaan na ito ay tiyak na mas mahusay na may cash sa kamay. Dahil ang singsing ng Pluto ay nakaimbak sa lomet ng kalawakan sa pamamagitan ng mga batas sa kalawakan, kahit na sa mga sakuna na kaganapan na naganap, ito ay naiwan na walang putol. Maaaring kulang na kulang sa enerhiya si Justin, ngunit ang pagkuha ng singsing ay hindi gaanong nakakatulong sa kanya. Kinilala ng CEO ng sangay na iyon ng UBS ang may-ari ng singsing at lubos na natulala sa kanyang pagbisita. Sa ilalim ng kahilingan ni Justin, agad niyang inutusan ang kanyang mga katulong na kunin ang isang VIP Platinum card na may hindi bababa sa 50 milyon na kredito. Ito ay higit pa sa sapat para sa kanyang 2 araw na pamamalagi. Kinuha ni Justin ang card at agad na umalis sa lokasyon sa kanyang isipan, alam na malapit na itong magbukas. Sa pagmamaneho ng kanyang sasakyan patungo sa Beverly Hills, si Justin ay hindi bumalik sa mansyon upang kulitin ang katulong na si Sally, ngunit sa halip ay dumalo sa isang auction na pinangalan ng Julian. Ang auction house mismo ay isang tanawin upang masdan. Sa gilid ng gate ay may 2 itim na lalaki na nakasuot ng magandang damit, sa gilid ng pinto ay may second tansong leon, na nag-iwas sa formalidad. Ang dahilan kung bakit pinili ni Justin ang lugar ng auction na ito para makuha ang kanyang mga regalo ay dahil hindi nila kailangan ng personal na pagkakakilanlan. Ang kailangan lang niya ay magbayad ng $100,000 ng assurance fee, at higit sa lahat, lahat ng nasa loob ay mga bihirang koleksyon mula sa buong mundo. Ngunit nang pumunta si Justin patungo sa tunnel kung saan naruroon ang counter collection ng bayad, kinuha niya ang kanyang platinum card mula sa UBS at ibinigay ito sa isang malaki at matipunong lalaki na nakadamit para magpahanga.
May kislap na hinala sa kanyang mga tingin. Kahit na para sa isang distrito kung saan nagtitipon ang pinakamayayaman, halos walang sino man ang makapaglabas ng isang card ng ganitong kalibre, hindi banggitin ang isang dayuhang lalaking Asyano. Sir, mangyaring magbayad ng assurance fee na $100,000. Ipinahiwatig ng staff na i-swipe ni Justin ang kanyang card, habang sabay-sabay na inilabas ang isang golden-plated na plate number na magiging auction number niya. Papasok pa lang si Justin sa loob ng lugar ng auction ng bago ang isang malambot at eleganteng boses ay umalangaw-ngaw mula sa resting area sa likod. Pakihintay. Bago pa man makalapit ang tao ay dumating na ang bango ng orchid niya na parang bugzo ng hangin. May mapanuksong naisip si Justin sa kanyang isipan, bago siya lumingon para titigan ang babae na biglang lumitaw ng wala saan. Ang babae ay nakasuot ng low-cut na puting one-piece, na may dalawang laced string na nakahawak dito. Siya ay mukhang nasa maagang 20s, ngunit siya rin ay sumasalamin sa isang pakiramdam ng kapanahunan at kagandahan. Ang kanyang baywang na hugis o rasa, napakalalim na cleavage, at ang kanyang matibay na likod ay isang bagay na halos hindi mapigilan ng isang tao na ilagay ang kanilang mga kamay. Ang kanyang makatarungang mahahabang binti ay hindi nagpakita ng mga senyales ng labis na taba, kasama ang kanyang malambot na pisngi, kasama ang kanyang malambot, mapupulang labi, malaki, kaakit-akit na mga mata, at ang kanyang itim na buhok na nakakawala sa kagandahan. Ang isang tao sa mga katangiang ito ay nasa antas ni Rose, ngunit kung ano ang mayroon si Rose sa kaakit-akit na kagandahan, mayroon siya sa pagiging inosente at pagkababae. Ang mga nauutol na salita ng babae ay agad na magpapababa sa sinumang lalaki sa isang pool ng simpatiya. Pretty lady, tinawag mo ba ako? Tiniyak ni Justin sa Ingles. Awkward na tumango ang babae, bago siya bumulong, Sir. Zen icon ka ba? Sumagot si Justin sa Mandarin na may matiim na tono, hindi mahalaga kung saan ako nanggaling, gusto ko lang marinig kang magsalita. Agad namang natigilan ang dalaga sa matatamis at mapanuksong salita nito habang awkward na ngumiti. Sir, may maitutulong po ba kayo? Tawagin mo na lang akong Justin. Oh, Mr. Gibson, pwede ba akong humingi ng pabor sa iyo? Maaari ko bang tanungin ang iyong pangalan? Tanong ni Justin na may mataas na pag-asa. Ang babae ay maliwanag na hindi sanay sa simbuyo ng damdamin ni Justin habang ang kanyang mukha ay namula bago siya bumulong, Jean. Jinsel Fritz. Oh, kaya pala Jinsel, anong ritmikong pangalan? Pero mas mababa pa rin sa hitsura mo. Natulala si Justin. Nako, napakabait mo. Hindi man lang matitigan ni Jinsel si Justin sa mata habang nakatalikod ito sa kanya, ang pink sa kanyang mga pisngi ay umaabot hanggang sa dulo ng kanyang mga tainga. Mr. Gibson, kailangan kong pumunta sa auction para bumili ng isang bagay, ngunit naiwan ko ang aking pitaka at ID sa hotel. Nalaman ko na lang na wala akong sapat na oras upang bumalik upang kunin ito. Hinihiling ko sa iyo kung maaari mong bayaran ng maaga ang aking pagpasok, at ibabalik ko ang pera sa iyo kapag bumalik ako sa aking hotel. Habang nagsasalita siya, ang puppy eyes ni Jinsel ay napuno ng awa, na nakatingin kay Justin. Nagmamadaling nagtanong si Justin, Oh, Miss Jinsel? Huwag kang mag-alala, mangyaring huwag kang umiyak. Maliit na bagay lang, tutulungan kita. Agad na naging maliwanag ang ekspresyon ni Jinsel na parang namumukadkad na bulaklak. Talaga? Tutulungan mo ako? Well talaga. Ang pera sa harap ng isang mabuting gawa ay wala. Naniniwala akong may kailangan talaga si Miss Jinsel doon, kung hindi, walang dahilan para humingi ka ng ganoong bagay sa isang estranghero, tama ba? Ginampanan ni Justin ang papel ng mabuting Samaritano. Sino ang nakakaalam kung kailan nagsimula na naramdaman ng dalawa ang isang koneksyon ngunit ginawa nila? Nakita ni Jinsel Fritz ang kawalang sigla habang sumagot, mayroong talagang dalawang bagay na inatas ang kunin. Lalo na sinabi sa akin ng aking lolo na I bid para sa kanila bago ako umalis papuntang Amerika. Medyo masama ang kalusugan niya ngayon at umaasa ako na ang mga bagay na ito ay magpapasaya sa kanya ng kaunti. Habang nagsasalita siya, nagsimula siyang umiyak, hindi na nakapagpatuloy.
Bumantong hininga si Justin bago palihim na inabot ang likod nito at niyakap ang malambot na balikat nito. Ms. Jincel, napakagandang babae mo. Huwag kang mag-alala. Bibili ako ng mga bagay na iyon para sa iyo at maaari mong ilipat ang pera sa akin kapag tapos na ito. Medyo nabahala si Jincel habang sinusubukan niyang tanggalin ang kanyang mga kamay, ngunit nabigo ito. Sa huli, sumuko siya at sumama dito dahil kailangan niyang pumasok sa auction house. Ang babaeng auctioneer ay walang problema dito, ibig sabihin ay hindi na kailangang magbayad ni Justin ng dagdag na assurance fee at sa halip sa simpleng pakikipag-usap sa waiter, pinayagan siyang pumasok kasama si Jincel sa venue. Si Justin habang naglalakad ay unti-unting dinausdas ang kanyang kamay pababa sa maliit na baywang ni Jincel. Si Jincel ay may katawan na napakalambot at malambot kaya namangha si Justin. Sa wakas ay alam na niya kung ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng walang buto na katawan. Isang babaeng ganyan ang nagdadala ng sarili sa akin, hindi naman siguro regalo mula sa langit yun, di ba? I need someone to let it out in bed with and just a touch of this girl has made my heart lurch. Mahalaga ba kung mayroon siyang anumang lihim na motibo? Magpasya tayo pagkatapos ng laro sa kama. Sino ang nakakaalam? Baka mahulog lang siya sa alindog ko, naisip ni Justin. Habang naglalakad sila patungo sa unang hilera at umupo, lahat ng iba pang mamimili sa buong mundo ay agad na lumingon sa kanila. Ang nakakatuwang maisla na kagandahan ni Jincel ay nakakuha ng mga mata ng lahat sa paligid niya. Gayunpaman, si Justin ay nahuhulog na maghulog ng malaking pera para sa kanya ngayong araw, habang seryosong nagtanong, Ms. Jincel, ano ang gustong makuha ni Lolo? Sabihin mo lang sa akin, bibid ko ito kapag nakalabas na ito. Ngumisi si Jincel sa loob. Dahil alam niya na ang lalaking ito ay talagang walang kagandahang asal, lihim siyang natutuwa sa kanyang sarili sa paghuli sa cash cow na ito. Ang isang lalaking punong-puno ng pagnanasa at kasalanan ay tiyak na nakagawa ng pinakamasamang maiisip, kaya't magiging hustisya kung ibababa niya ito sa isang peg. Halos kahit ilang linya ang nagbahagi at tinatawag niya ang pangalan ko na parang forever na, not to mention his perverted hands running all over me, she thought. Ngunit sa panlabas ay lumuluha siya, tila naantig at nahihiya habang sumagot, gusto ng lolo ko ang Jade Essence sa buong buhay niya, at sa auction na ito ay may perpektong brew mula sa modernong winery ng mga champions. At saka, noong ikinasal sina lolo at lola, wala silang pagkakataon na bumili ng singsing na diamante. Ngayon, bago siya mamatay, gusto niyang ibigay ni lola ang kanyang mahal na mahal. Pompous pink, diamond ring na ibina-auction nila. Sok! Huminga ng malalim si Justin, habang ipinakita niya ang mukha ng pagkabalisa. Ang alak na ito ay hindi gaanong problema. Malamang aabot ito ng ilang daang grand. Gayunpaman, ang pompous pink na brilyante na singsing na iyon ay isa sa pinakamarangyang sa mundo. Tiyak na nagkakahalaga ito ng higit sa 10 milyong dolyar. Hindi ito madaling magbid. 752. Ang mga mata ni Jincel ay kumikislap sa sakit. Pilit na ngumiti, sinabi niya, magiging okay lang. Nagpapasalamat na ako kay Mr. Gibson sa pagtulong sa akin hanggang ngayon. Ms. Jincel, hindi totoo yan. Ako, Justin, dapat manalo sa ring at alak sa auction ngayon. Hindi lang para kay Lolo kundi higit sa lahat. Para sa iyo, emosyonal na sabi ni Justin. Sumandal siya para mapalapit sa pink na labi ni Jincel. Bagamat hindi niya ito hinalikan, ilang millimeters lang ang layo nito sa kanya. Amoy na amoy niya ang mabangong halimuyak nito. Lubos akong nagpapasalamat para dito, Mr. Gibson. Pagbalik ko sa aking hotel, agad kong ililipat ang pera sa iyo. Nagpasalamat kay Jincel na nakayuko upang ilayo ang kanyang mga labi sa hindi nararapat na lalaking ito. Tinapik ni Justin ang kanyang dibdib, natutuwa. 100 milyon lang. Ngayon, ako, Justin, gugugol ng 100 milyon na cash para sa iyong ngiti. Sulit na sulit, haha. Napahiya ang ekspresyon ni Jincel. Sa likod ng kanyang magandang mukha, sa kanyang puso, siya ay nasusuka sa disgusto. Anong paipong tula ang binibigkas ng lalaking ito? Hindi man lang nag-rhyme. Hindi niya dapat subukan.
Ang matabang baboy na ito ay hindi lamang pipi, ngunit siya rin ay nag-aalsa. Sa walang hiyang palabas ni Justin at sa peking suporta ni Ginzel, sa wakas ay nagsimula na ang auction. Ang unang ilang mga item ay wala dito o doon. Ito ay para sa mga bidder sa madla upang magpainit. Karamihan ay naibenta sa humigit kumulang $100,000. Nang ipakita ang isang bote ng grape wine, binigyan ito ng auctioneer ng simpleng pagpapakilala. Naniwala ako na marami sa mga kababaihan at mga ginoo dito ang nakakaalam ng kanilang alak. Ang bote na ito ay mula sa 1945, Chateau Mouton Rothschild grape wine. Ito ay isang collector's item, 5 litro. Ang 1945 ay ang pinakamataas na bahagi ng industriya ng alak noong ika-20 siglo. Naniniwala akong ang halaga nito ay tumutugma sa reputasyon nito. Simulan natin ang $10,000. Ang halaga ng alak ay wala sa lasa nito. Sa katunayan, mas matanda ang alak, mas mapanganib ang pag-inom nito. Iyon ay dahil maraming mga lumang alak ang maaaring magkamukha ngunit sa katotohanan, ay naging isang bote ng suka. Siyempre, walang mangyayari kung ang selyo ay mahigpit na isinara. Kaya naman ang mga taong pinahahalagahan ng lumang alak ay handang gumastos ng malaking halaga. Kung binili nila ito para inumin, hindi ito isang napakatalino na desisyon. Hindi nagtagal, nagsimulang magbid ang mga manunood mula sa 120,000 hanggang 130, pagkatapos ay dahan-dahan itong kumupas. Sa wakas ay itinaas ni Justin ang kanyang card, pagkatapos ay bumaling kay Ginzel. MS Ginzel? Manood ka, bibid kita. Tapos gawin mo lang. What's with the trash talk? Sampain si Ginzel ng palihim. Nagliwanag ang mukha niya sa pasasalamat. Ma'am. Kung hindi masyadong problema para kay Mr. Gibson. Ipinagmamalaki ni Justin ang kanyang card. Hoy! Nag-aalok ako ng 150,000. Deal. Lahat ng mga mata ay napatingin sa kanya na may masamang tingin, sinusumpa si Justin sa pagiging isang mayamang bastard. Wala siyang kahit kaunting etiquette. Natuwa si Justin kay Ginzel, natuwa sa kanyang sarili. Nahirapan si Ginzel na pilitin ang ngiti dahil gusto niya itong masakal. Nagpatuloy ang auction. Matapos maibenta ang ilang ninakaw na artifact, lumabas ang susunod na item ni Ginzel. Itinuro ng auctioneer ang pink diamond ring sa likod ng bulletproof case. Ito ang aming huling item para sa araw na ito. Naniniwala ako na ito ang dahilan kung bakit karamihan sa inyo ay narito. Ang singsing na ito ay ginawa mula sa 5 carats ng cushion cut, mataas ang kulay na pink na brilyante. Ang bihirang brilyante na ito ay mina mula sa South Africa. Ang pink na brilyante ay naiiba sa iba pang mga kulay na diamante dahil ang pinkish na kulay ay nabuo sa ilalim ng matinding init at presyon mula sa paggalaw ng tectonic plate. Kaya naman ito ay hindi karaniwan sa $1,000,000. Hindi bababa sa 100,000. Magbibid ako ng 1.1 milyon. 1.2 milyon. Sa lalong madaling panahon, nagsimulang magbid ang ilang matingkad na mata na mayamang babae at ilang mayayamang lalaki na gustong manligaw sa isang babae. Para sa napakayaman na may ilang bilyon o higit pa sa kanilang mga bulsa, ang isang piraso ng alahas na nagkakahalaga lamang ng 1.1 milyon ay hindi masyadong hamon dahil kung magiging maayos ang lahat, hindi rin bababa ang halaga ng alahas. Nang umabot sa $10 milyong ang presyo, marami sa mga bidder ang nagsimulang umatras. Isang mataba, mayaman na puting babae ang nagbid ng napakataas na presyo. Sa kanyang makapal na Russian accent, halatang big shot siya sa silangang Europa. Sinisigawan niya ang kanyang mga bid hanggang sa mamula siya sa mukha. Nang sa wakas, walang nagbid, ang kanyang mga mata ay napuno ng pananibik na parabang ang suot na singsing ay magbabalik sa kanya sa kanyang pinakamataas na kabataan sa 18 taong gulang. Oy! 13,140,000. Itinaas ni Justin ang kanyang card na parang sinusubukang akitin ang lahat ng atensyon na kaya niya. Nang marinig siya ng ginang, galit na galit siyang tumingin kay Justin. Kaagad pagkatapos niyang maabot ang rurok ng kanyang galit, nalagutan siya ng hininga sa gulat at nahimatay. Nauwi agad sa gulo ang sitwasyon. Pagkatapos lamang siyang ihatid ng mga bodyguard ay natapos na ang auction.
Sa buong katapatan, hindi ito isang napakalaking halaga ng pera upang ilagay sa isang piraso ng alahas. Gayunpaman, mayroong maraming magagandang alahas sa merkado at ang pag-withdraw ng masyadong maraming pera sa isang pagkakataon ay maaaring makaapekto sa kanilang negosyo. Iyon ang dahilan kung bakit walang nagpasya na magbid laban kay Justin. Hinawakan ni Justin ang payat na baywang ni Ginzel gamit ang isang braso. Pagkatapos, sa dami ng emosyong naipon niya, sinabi niya, "Ms. Ginzel, ang numerong ito ay kumakatawan sa aking walang hanggang pagmamahal para sa iyo. Nakuha mo ba?" Si Ginzel ay nagbigay ng tuyong tawa sa kanyang puso. Walang hanggan. Magiging pansamantala lang akong laruan na itataon niya sa lalong madaling panahon. Naisip niya. Gayunpaman, nagbigay siya ng isang hindi mapigil ang damdamin at pasasalamat. Maluhaluhang sinabi niya, "Mr. Justin, napakabuti mo sa akin. Kapag nakakuha tayo ng mga gamit, bumalik na tayo sa hotel. Ililipat ko kaagad ang pera sa iyo." Buntong hininga, pera ay pera lang sa pagtatapos ng araw. Hindi ito kagyat. Ngunit Ginzel, bakit hindi mo na lang ako tawaging Kuya Gibson? Mas pala kaibigan ito. Commendat si Justin. Si Ginzel ay tinamaan ng isang alon ng pagduduwal. Pinilit niyang tumawa at ibinaba ang ulo. Inakay niya ang maganda at maselang babae sa likod para tapusin ang mga papeles. Tinanggihan pa niya ang mga alok para sa seguridad. Inilagay niya ang singsing sa kanyang bulsa at hinawakan sa isang kamay ang bote ng alak na nagkakahalaga ng mahigit $100,000. Ang kabilang kamay ay natural na nakapalibot sa baywang ni Ginzel, paminsan-minsan ay kinukurot ang kanyang laman. Lasing siya sa sarap. Halos hindi niya maitago ang pagkasuklam. Kasunod ni Justin palabas ng auction, nagtanong siya, "Brother Gibson, nasaan ang kotse mo?" "Sumakay ako ng taxi dahil hindi ako masyadong pamilyar sa lugar na ito." Itinuro ni Justin ang Porsche 911 Carrera 4 SGT sa harap nila at sinabing, "Ito. Sumakay ka, ihahatid kita sa labas para sa tanghalian." Tanghalian. Tandang pananong. Mabilis na umiling si Ginzel. With a sincere, firm expression, she said, "Ayos lang, sa tingin ko mas mabuting bumalik na ako sa hotel ngayon. Kailangan kong ilipat ang pera sa iyo para mapayapa ako." "Oh. Sigh, sige. I really don't mind. Para sa isang magandang babae na tulad mo, Ginzel, kahit 30 o 40 milyon ay sulit. Pero hindi yun masusukat ng pera. Siyempre, Ginzel, gusto mong bumalik sa hotel. Masaya rin ako sa desisyong iyon." Nang huminto si Justin, nagpakawala siya ng isang masama at nakakalokong tawa. Si Ginzel ay lihim na napangiti. "Tumawa ka ngayon, babayaran mo lahat ng ginawa mo." Nang bumaba ang dalawa sa sasakyan, hindi nagtagal ay napadpad sila sa isang medyo ilang na kalye. Natural na hinawakan ni Justin ang kamay ni Ginzel, dahan-daang naglalakad patungo sa hotel. Pinamunuan niya si Justin. Pagkatapos ng isang tinidor, sinabi niyang gusto niyang mag-shortcut, pagkatapos ay lumiko kaagad sa isang eskinita na halos 2 metro ang lapad sa pagitan ng mga slum. Nang makarating sila sa gitna ng eskinita, 2 mapuputi, balbas na lalaki na may salaming pang-araw at nakakapangsumugod, na hamarang sa kanilang dinadaanan. "Ibigay mo sa akin ang iyong pera at mga mahahalagang bagay." Ang isa sa mga nakatatandang hunk ay ngumunguya ng gum, ang kanyang mga mata ay nanlalaki si Justin. Napabuntong hininga si Ginzel. Umatras ng ilang hakbang. Nagbigay ng gulat na ekspresyon si Justin, pagkatapos ay mabilis na nagtago sa likod ni Ginzel para siya ang nasa harapan. Sa nanginginig na boses, sinabi niya, "Ikaw. Paano mo maagaw ang isang tao sa sikat ng araw? Haha. You Asian monkey. Saan sinasabi na gabi lang magnakaw ang mga magnanakaw?" Napatingin siya sa isa pang lalaki na naglalabas na ng itim na baril. Parang bigla niyang pinupunasan ang alikabok sa baril ngayon. Ito ay malinaw na siya ay sinusubukan upang mahikayat ang takot. Ramdam ni Ginzel ang panginginig ng kamay ni Justin. She gave a look of disgust. Ang walang kwentang mayaman na batang ito ay lumiit nang makita ang panganib. Isang textbook rich brat.
Kumunat ang noo ng lalaki nang makita niyang nagtatago si Justin. Hoy bro, hanggang kailan mo balak magtago? Ano sa tingin mo ay paprotektahan ka ng babaeng ito? Sabihin ko sa iyo, halos walang tumatahak sa landas na ito sa maghapon. Kaya maging matalino ka kung hindi kami ng kapatid ko ang kumilos. Agad na itinaas ni Justin ang kanyang mga braso. Hindi. Hindi. Huwag mo kaming patulan. Bibigyan kita ng pera. Humph, parang ganun pa din. Tumawa ang puting lalaki. Nakatalikod siya kay Justin, tumango siya bilang pagsang-ayon sa lalaki. Malungkot na tingin ang ibinigay ni Justin, pagkatapos ay dahan-dahan at mahiyaing lumabas mula sa likuran ni Jinsel. Kinuha niya ang pink diamond ring sa bulsa niya. Nang hindi tumitingin sa kanya, mamulong siya, Ms. Xiao, humihingi ako ng tawad. Para protektahan ka, ibibigay ko sa kanila ang singsing na ito. Walang ekspresyon si Jinsel. Hindi na siya nag-abala pa sa kanyang kilos. Gayunpaman sa sandaling ito na parang may naramdaman siya, tumangala siya at tumili. Basag. Basag. Dalawang halaman ng bonsai ang nahulog mula sa mga balkonahe sa itaas, ngunit nagkataong damapo sa ulo ng mga lalaki. Ang mga halaman at lupa ay lumipad kung saan-saan. Ang mga lalaki, na labis na natutuwa sa kanilang sarili, ay biglang bumagsak. Nang makita nila ito, si Justin ay nagmamadaling humakbang pasulong. Nakapatong ang paa sa katawan ng lalaki, tumawa ito ng malakas. Tingnan mo. Tingnan mo. Jinsel, naantig ang langit sa pagmamahal ko sa iyo. Nagsalita na ang langit. Mukhang pinagtagpo tayo ng mga Diyos. Kahanga-hanga ito. Alam ko na ang isang matapang na taong tulad ko ay palaging may magandang darating. Tumayo si Jinsel na nakanganga ang kanyang mga panga. Tinitigan niya yung mga lalaki, tapos yung baliw na pervert, halos magsuka ng dugo. 753. Jinsel? Jinsel. Anong nangyari? Tumawag ng pulis. Sinugod ni Justin ang natigilan na ginang, winawagayway ang kanyang mga braso sa hangin. Hayaan mo silang arestuhan ng mga pulis. Pagkatapos ay tumawag ng ilang reporter para makapanayam tayo. Baka maging sikat tayo. Baka makakuha pa ng pera. Pumasok sa TV. Pera. Hihimatayin na si Jinsel. Ang taong ito ay hindi lamang hanggal kundi maling akala. Paano niya maiisip na maging isang bayani? At bakit naman siya maghahangad ng pera kung mayaman na siya? Tandang pananong. Isip niya. Nagpapanik si Jinsel. Ngunit hindi siya sumuko. Ni hindi niya nakita ang mga kasinungalingan niya. Nagpa siya siyang magpatuloy sa kanyang pag-arte. Masyadong malaki ang namuhunan niya para ma-pull out ngayon. Kaya naman, agad siyang sumugod, kusang niyakap ang braso nito nang nakangiti. Kuya Gibson, ayos lang. Hindi na kailangang tumawag ng pulis sa ilang maliliit na kriminal. Ang pagpapatawad ay ang paraan upang pumunta. Hayaan natin sila sa isang pagkakataon. Tila naantig si Justin. Tinitingnan ng nakakaawang tingin ng babae, sinabi niya, Jinsel, napakabait mo. Sige, pumayag ako. Magpapakita tayo ng awa sa pagkakataong ito. Habang nagsasalita siya, muling ipinatong ni Justin ang kanyang paa sa hita ng lalaki na may mapagmataas na ekspresyon. Tiningnan siya ni Jinsel nang may paghamak. Akala niya, kung hindi dahil sa freak accident, naiihi ka na sa pantalon mo ngayon. Tandang pananong. Gayunpaman, malumanay niyang sinabi, Kuya Gibson, bumalik na tayo sa hotel. Kalimutan mo na sila. Ililipat ko ang pera sa iyo. Oo. Ang hotel, sa kwarto mo. Ngumiti muli ng pilyo si Justin. Sabay na pumasok ang dalawa sa hotel. Paminsan-minsan ay hinihimas ni Justin ang kanyang makapal na dibdib gamit ang kanyang siko, lubos na ninanamnam ang malambot at bukal na pakiramdam. Pinili ni Jinsel na pigilan ang kanyang galit dahil malapit na siya sa kanyang layunin. Sa huli, hinayaan niyang magpatuloy ang lalaking ito habang tahimik na sinusumpa siya sa susunod na henerasyon. Walang masyadong tao sa hotel, lalo na't isa ito sa mas mataas ang presyo. Napakatahimik ng pagsakay sa elevator papunta sa kwarto niya sa 5th floor, sobrang tahimik na naririnig nila ang paghinga ng isa't isa.
Nang makarating sila sa pintuan, lumingon si Jinsel upang masuyong tinitigan si Justin. Namumula ang kanyang mukha matapos ang patuloy na paghagod sa maseselang bahagi ng kanyang dibdib. Kuya Gibson. Kailangan kong kunin ang room card ko. Kunin mo na, naghihintay ako. Ngumisi si Justin. Bakit hindi mo bitawan, hindi ko mabuksan ang bag ko. Iminuwestre ni Jinsel ang kanyang orange leather clutch. Hindi niya ito mabuksan gamit ang isang kamay. Si Justin ay nagbigay ng tingin ng pangunawa, pagkatapos ay ayaw bumitaw sa kanyang mahigpit na pagkakahawak sa kanyang mainit na braso. Sa wakas ay magagamit na niya ang dalawang kamay para buksan ang kanyang clutch, hinuhukay ang kanyang card. Sa paghakbang nila sa nakabukas na pinto, si Justin ay tinamaan ng alon ng mabulaklak na halimuyak. Huminga siya ng ilang malalim, pangit, masiglang hininga na para bang nasasarapan siya ng husto. Naiinis si Jinsel sa mga tunog na kanyang ginagawa. Pilit na hindi tumitingin sa mukha ng lalaki, naglakad siya nang nakayuko ang ulo sa desk para buksan ang kanyang laptop. Magiliw niyang tinanong, Brother Gibson, ililipat ko ang pera sa iyo online ngunit maaaring magtagal dahil ito ay medyo malaking halaga. Gusto mo bang uminom? Oo. Kahit ano ay magiging maayos. Hindi ako nagmamadali, maaliwalas na sagot ni Justin. Nagpatuloy siya sa isang mataimtim na ekspresyon. Kahit ang lason ay magiging masarap kung ito ay ihain mo. Tinakpan niya ng kamay ang bibig niya para itago ang hiya. Kinagat niya ang mapupulang labi, kumuha ng 2 baso ng alak saka nagsalin ng alak sa kalahating puno ng bote ng alak. Pagkatapos magbuhos ng alak, medyo napangiwi siya. Hinawi niya ang mga tela sa kanyang dibdib ng hindi komportable. Nahihiyang sinabi niya, Kuya Gibson, medyo hindi komportable ang pakiramdam ko ngayon. Bakit hindi ka magpahinga ng kaunti, uminom ng alak? Ililipat ko ang pera pagkatapos maligo. Shower. Si Justin ay nagbigay ng isang tingin ng pangunawa, pagkatapos ay nagbigay ng nasisiyahang tango na may kasamang pilyong ngiti. Siyempre hindi magiging problema. Bakit hindi rin kita samahan? Pawisan din ako. Nagkunwaring inis si Jinsel at nagpout. Kuya Gibson, hindi kita papansinin kung magiging ganito ka. Sige, sige. Hindi ako maliligaw sa iyo. Kinawayan siya ni Justin, sinenyasan siyang pumasok sa banyo. Naglakad si Jinsel patungo sa kanyang malita para kumuha ng mga maselang undergarment. Nahihiya siyang nagmakaawa, Brother Gibson. Bawal kang sumilip, okay. Naging seryoso ang ekspresyon ni Justin. Jinsel, mukha ba akong ganoong klase ng tao? Ako, si Kuya Gibson, ay isang maginoo. Ma'am, alam kong mabuting tao si Kuya Gibson. Ang kanyang magagandang mata ay naglabas ng isang mapang-akit na tingin. Ngumiti siya, saka tumalikod para tumakbo sa banyo. Pinagmasdan niya ang pagindayog nito sa balakang at tahimik na lumunok. Bagamat alam niyang ito ay isang babaeng may masamang intensyon, hindi ito nakabawa sa kanyang kaakit-akit. Habang sinisimulan niya ang kanyang pagligo, sa wakas ay nagkaroon ng interes si Justin na tumingin sa paligid ng silid. Mayroong berdeng tansong palamuti, eleganteng beige sheet, telebisyon, at modernong boombox sa nightstand. Ang sahig ay natatakpan ng makapal na carpet. Maging ang banyo ay marmol sa puti. Ito ang karaniwang kahulugan ng isang 5-star hotel. Napapikit siya sa tuyong red wine na ibinuhos nito sa kanya. Umaalingaw-ngaw mula sa baso ang halimuyak ng red wine. Kinuha niya ang baso, natatawa sa sarili, sa kanilagok iyon ng walang iniisip. Matapos ang kanyang baso, napagpasyahan niya na hindi ito masyadong masama. Kaya, inubos din ni Justin ang baso ng alak ni Jinsel. Nagsalin pa siya ng isa pang buong baso ng alak para sa sarili, inilagay ito sa nightstand. Pagkatapos, nagpa siya si Gibson na habarin ang kanyang kamiseta at casual na shorts upang mag-iwan lamang ng mabulaklak na pantalon. Umupo siya sa malaking king-size na kama, ang tanging kama sa kwarto. Hawak ang baso, dahan-dahang humigop ng alak si Justin hanggang sa maramdaman niyang oras na. Ibinaba niya ang baso, casual na bumagsak sa mga puting unan na parang natutulog. Sa inaantok na boses, sinigawan niya si Jinsel, na nasa banyo pa rin, Jinsel. Jinsel.
Medyo pagod na ako, bilasan mo. Isang malinaw na tugon ang nagmula kay Jincel sa banyo. Sige, Kuya Gibson, malapit na akong matapos. Unti-unting nawala ang tunog ng rumaragas ang tubig. Sa pamamagitan ng frosted glass, makikita ang isang tumutulo at ahas na babae. 754. Jincel. Ang ganda ng alak mo. Bumulong si Justin mula sa antok, ang kanyang mga mata sa wakas ay pumikit. Nako, umiikot ang ulo ko. Naiinis ako. Nakaka-refresh ang katawan mo. Hayaan mong yakapin kita. Ikaw. Kamusta ka? Hindi makapaniwala si Jincel na may malay pa rin si Justin. Walang paraan. Sigurado ako na ginamit ko ang tamang gamot. Ang pagpapalamig ba nito ay nakabawas sa mga epekto nito? Naisip niya. Ngunit wala siyang oras para mag-isip habang buong lakas niyang sinubukang kumawala sa pagkakahawak ni Justin. Ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay walang kabuluhan habang siya ay nagpupumiglas ngunit hindi makalabas. Kakaiba, paano naging ganito kalakas ang nakakatakot na lalaking ito? Alam ni Jincel na sa puntong ito, pagkatapos nitong kainin ang kanyang pagnanasa ng ganito katagal, makatarungan lamang na ibigay niya ang kaliskis sa kanyang pabor. Isang masasamang ngiti ang ipinakita niya bago niya sinabing, okay, hindi ka ba nagpapakawala? Sa palagay ko kaya mong labanan ang Order of Dreams, ngunit paano ang ilang mixture of soft bones? Habang nagsasalita siya, binuksan niya ang drawer sa gilid ng kama, kinuha ang isang tila ordinaryong puting porselana na bote ng gamot, at maingat na inihatid ang bote sa butas ng ilong ni Justin. Nang ailapit ang bote sa kanyang ilong, hinugot ni Jincel ang pulang tapon at inilapit ito hanggat maaari. Ikaw bastos at makasalaan ng baboy. Tingnan natin kung paano mo ito haharapin. Ngumisi si Jincel habang binabara ang bote at ibinalik ito sa drawer. Nang akala ng babae ay naayos na at tapos na ang lahat, natuklasan niya na si Justin ay nakakulong pa rin ng mahigpit sa kanyang katawan. Si Jincel ay kitang-kita ang takot habang ang kanyang mga bubbly pupils ay bumukas ng husto, nakatitig sa lalaking nakalugmok sa kama. Siya ay lubos na nalilito. Tahimik na inangat ni Justin ang kanyang ulo at binigyan siya ng pinaka-nakalilito ngunit nakakatakot na ngiti. Babe, makulat kang tao. I've trusted you all this while, paid for your biddings and put in time and effort for you, and this is how you repay me. You sent someone to rob me, and now you want to poison me to death. Sok sok. I've heard about this mixture of soft bones before. Ano ba ang plano mo, para ma-handicap ako? Si Justin ay nagbigay ng malungkot na tingin habang nagsasalita. Ay imposible iyon. Si Jincel ay natakot habang umiiling. Unti-unting nanigas ang kanyang kaluluwa nang mapagtanto niya ang ibig sabihin nito. Bakit, bigo akong makitang walang epekto sa akin ang gamot mo? Isang nakakatakot na tawa ang pinakawala ni Justin. Bueno, sa palagay ko ay dapat akong mag-alok sa iyo ng kaginhawaan bilang kapalit. Nang matapos ang kanyang mga salita ay walang kahirap-hirap siyang binaliktad at pinahigi siya sa kama. Bago pa man makalaban si Jincel, inipit siya ni Justin sa kama, paa sa paa. Habang magkaharap ang dalawa, nagsalubong ang mainit nilang hininga sa isa't isa. Ang biglaang pagkilos ni Justin ay nabigla sa kagandahan sa kama. Ang balat ni Jincel ay napakakinis. Parang mantikilya ang bawat pulgada nito. Ang pinakamagandang bahagi tungkol dito ay natatakpan ito ng isang patong ng mga patak ng tubig, habang ang isang tuwalya ay naghihiwalay sa kanila. Halos maramdaman niya ito sa balat niya. Ang kanyang kambal na taluktok ay tumutusok sa kanyang dibdib. Siya ay puno ng pag-asa sa kung ano ang malapit nang mangyari. At ang kanyang makatarungan, malambot na mga binti, bilang resulta ng kanyang patuloy na pagtutol, ay malakas na dumidikit sa mga hita ni Justin. Ang itim na buhok ni Jincel ay nakakalat sa bedsheet. Lumaki ang kanyang maliliwanag na mga mag-aaral nang malaman na alam ng lalaking ito na buong araw siyang nagplano ngunit nagpas siyang makipaglaro. Mula sa unang pagkasindek hanggang sa pagtanggi, napuno na siya ngayon ng galit sa katotohanang sa huli ay siya ang pinaglalaroan.
Ibinaba ni Justin ang kanyang mukha pababa sa kanyang collarbones, ang kanyang mga labi ay dumudulas sa kanyang nakapagpapalakas na balat, unti-unting umuusad patungo sa lugar sa ibaba mismo ng kanyang tainga. Ang garalgal na pakiramdam na iyon, kasama ang init mula sa kanyang mga paghinga, ay nagudyok sa kanyang mga utong na sumundot sa manipis na bathrobe. So all this while you were fake it? Bulong ni Jinsel habang pilit na pinupunasan ang kanyang mga luha. Bahagyang namamangha si Justin, Miss Jinsel, itong katawan mo, kasing lambot ng sariwang tofu at nakakapreskong hawakan. Wala pa akong nakilalang babaeng tulad mo. I swear ikaw ang tunay na kayamanan na huli ko ngayon. Nakakadiri. Galit na saway ni Jinsel sa kahihiyan at kahihiyan. Haha. Hindi naabala si Justin habang umiiling siya. Wala pa nga akong ginagawa sa'yo kanina. Ikaw naman, buong araw nang nagpaplano. Pwede mo naman akong iwanan ng pera at ibibigay ko sa'yo ang dalawang bagay na iyon bilang kapalit at magiging malinaw na tayo, pero sa halip, pinili mong lasunin ako, 2 beses. Kaya tama lang na maghayganti ako, diba? Kung hindi dahil sa masamang intensyon mo, bakit pa kita mamaltrato sa unang pagkikita natin? Hindi ito binili ni Jinsel. Isa lang akong ordinaryong tao. Excited ako sa nakamamatay na pagkikita natin. Ang gusto ko lang gawin ay mas makilala ka. Kung magpapanggap ako na hindi ako interesado, hindi ba ako iyon magiging manloloko? Hindi ako masamang presensya at hindi rin ako isang anghel sa anyo ng tao. Humajejek si Justin sa pananabik. Dagdag pa, kung gusto mong paglaruan ang aking katawan medyo mapagbigay ako tungkol dito. You little rascal. Galit na galit si Jinsel kaya sinisipa lang niya ang lahat ng nasa paligid niya. Ngunit ito ay nagsilbi lamang sa kabaligtaran. Anumang galaw mula sa kanya ay nagdaragdag lamang ng kasiyahan sa kanya. Oo, sumigaw ka pa. Pinagbubuti mo ito. Anong gusto mong gawin sa akin? Nagsimulang matarante si Jinsel. Ako. Si Justin ay mahinang tumawa, pagkatapos ng lahat ng mga pagkakataon na gusto mo akong iba, hindi ba pwedeng hayaan ko na lang ang aking sarili na lumabas sa malalim na dulo kahit minsan? Alam nating lahat na hindi tayo marangal na tao, kaya ano ang dapat ipag-alala? Ikaw. Si Justin, na puno ng raging hormones, ay walang pakialam sa naiisip niya habang nakaupo ito sa ibabaw niya. Ang bathrobe ay nakasabit ng maluwag sa kanyang baywang. Ang isang bahagyang paghila sa kwelyo ay maglalantad sa kanyang malalaking dibdib sa buong kaluwalhatian nito. Ang pag-iisip na nag-iisa ay sapat na upang ipadala siya sa gilid. Ngunit nang malapit na siyang maghampas para sa layunin, sinaman siya ng tingin ni Jinsel. Ang kanyang hintuturo at gitnang mga daliri sa magkabilang gilid ay nakalagay ng magkatabi at dumiretso sa dalawang eksaktong posisyon sa katawan ni Justin. Samantala, hindi iniwasan ni Justin ang kanyang mga aksyon. Naisip ni Jinsel na nakarating siya, napagtanto lamang na nakatitig sa kanya si Justin na puno ng sigasig. Miss Jinsel, puno ka talaga ng mga sorpresa. Una, ito ay ang Order of Dreams, pagkatapos ay ang hindi kilalang Mixture of Soft Bones. Ngayon ay masasaksihan ko ang iyong mga kahangahangang welga sa aking mga meridian. Kung hindi dahil sa katotohanang wala kang mga palatandaan ng panloob na enerhiya, iisipin ko na ikaw ay isang miyembro ng ilang sinaunang sekta. Nag-aalala pa nga ako sa mga madre na iyon at madre na si Justin kung kailangan kong makitungo sa isang matandang monghe. Nakahinga ng maluwag. Tinitigan ni Jinsel si Justin saglit bago ito tumili, pinadala ka ng lumang bag. Ha? Aling lumang bag? Nalito si Justin. Napalunok si Jinsel habang humahagulgol, tumigil ka na sa pag-arte. Alam mo ang tungkol sa panloob na enerhiya, mga sinaunang sekta, at maging ang katotohanang wala akong panloob na enerhiya. Kahit sinong ordinaryong tao ay mararamdaman ang epekto ng aking paghipo. Hayaan mo akong muling sabihin ito, inutusan ka ba ng pamilya Luo na ibalik ako? Si Justin, sa kabila ng kanyang antok, ay sigurado na ang babaeng ito ay tumatakbo, ngunit ang katotohanan na siya ay isang potensyal na kabit ay hindi nag-udyok ng maraming reaksyon mula sa kanya. Sagot niya, ang masasabi ko lang sa iyo, wala akong kinalaman sa kung ano man ang iniisip mo.
Ang nasa isip ko lang ngayon ay ang mag-cardio kasama ka sa kamang ito sa buong gabi. Maliban doon, hindi ko alam at sa totoo lang, wala akong pakialam. Kaya't ipinapayo ko na lang sa iyo na huwag nang lumaban at hayaan mo akong maghiganti dahil wala ka naman talagang magagawa. Sok. Biglang napangiti si Jincel habang nanunukso siyang nakatingin kay Justin. Well, I guess hindi ka talaga nila tinatawag dito. Kung hindi mo nililigawan si kamatayan gaya mo ngayon. Humagalpak ng tawa si Justin. Kung iniisip mo kung ano ang posibleng makapagpahinto sa akin, baka ang asawa ko ang tumatakbo para titigan ako. Kung hindi, walang pagkakataon na mapangalagaan ko ang anumang banal na figure na nasa isip mo. May asawa at naririto pa rin sa labas sinusubukang manggulo. Ang mga lalaki ang pinakamasama. Sinaway ni Jincel ng may pagkasuklam at pagkasuklam. Bahagyang napahiya si Justin habang nagkakamot ng ulo. Hehe, miss ko na ang pinakamamahal kong asawa, kaya naman nandoon ako sa auction ngayon at sinusubukang kumuha ng mga regalo para sa kanya pauwi. Pero sinong mag-aakalang papasok ang isang babaeng tulad mo at gugulo ang lahat? Sa tingin mo, kanino ba iyon? Itinutulak ang iyong mga responsibilidad sa isang babae, kung gaano kaduwag. Galit na sumulyap sa kanya si Jincel. Kung gusto mo ang aking katawan, maaari mong makuha ito. Ngunit binabalaan kita, hindi mo malalaman kung paano ka mamamatay. Napansin ni Justin habang tinatanggal ng babae ang lahat ng kanyang pagtutol, ngunit sinusubukan din niyang makita kung paano ito gagana. He coyly grumbled while scanning her body. Unti-unting pumasok sa isip ni Justin ang ilang katanungan. Kakaiba iyan. Ms. Jincel, bakit marami kang nakamamatay na lason sa iyong katawan? Hindi tama iyon, ang mga lason na ito ay madaling pumatay ng isang elepante, ngunit kahit papaano ay maayos ka. Paano mo ito nagawa? Agad na lumingon sa kanya si Jincel, ang kanyang titig ay kasing talim ng yelo. Paano mo nalaman? Dahil ginawa mo itong tunog na nakakatakot, kailangan kong malaman kung ano iyon. Ngumisi si Justin. Paano mo nalaman? Nag-aalala ang ekspresyon ng mukha ni Jincel habang nanginginig ang kanyang boses. Sino ka ba talaga? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.